Yes, good morning po. Muli ako po si Lisa Soriano. And Ricky Brosas dito po sa Issue ng Bayan sa Inquirer Radio 990 AM. Alam mo partner, masyado tayong ngayon, masyado tayong loaded at concerned masyado sa in terms of health condition ng ating mga listener. Of course, importante 'yan, partner. Sabi nga nila, kahit daw wala kang pera, basta wala kang sakit, 'di ba? Oo nga, totoo 'yan. Kasi kapag ikaw ay nagkasakit, lahat ng kayamanan mo mauubos. Lalo na kung lifetime disease meron. Kaso wag naman sana. Maliban doon, partner, of course, yung hirap ng katawan mo, 'di ba? Pag may sakit ka, talaga naman. Irritable ka, lahat na yata ng tama, totoo 'yan. Maliban doon yung mga pain reliever, talagang gusto mo na lang inom-inumin minuto, ganun ba 'yan? Totoo 'yan. So, meron din tayong isa pang panibagong guest dito sa studio, partner. And of course, we're planning to have a partnership din sa kanila. Hopefully, mangyayari yan, partner, within this year. Oo nga. Oo, kasi magandang meron tayong mga kaakibat na mga ahensya or mga korporasyon, partner, para sa mas maisulong natin yung mga advocacies natin. Correct. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa zinc deficiency. Importante din ito sa mga bata. At ano nga ba talaga yan, partner? Oo, diba? Para yung tinatawag na micronutrients deficiency. Pero bago yan, pakilala muna natin si Miss Catherine Sarmiento. Siya naman ay nutritionist ng Nestle Corporate nutritionist ng Nestle Philippines, ma'am. Tama ba? Tama po. Magandang umaga po. Good morning, ma'am. Alright. Ma'am, hindi ba kamag-anak mo si Mayor Sarmiento? We have a regular guest here. Yeah, sa Del Monte, Bulacan. Si Mayor Sarmiento. Baka po. Sabi nila, isa lang daw yung roots ng Actually, meron silang tinatawag na PINSAR. Yung lahat ng Sarmiento ay in-organize nila. So, ang tawag nila doon, PINSAR. Siguro hindi Pinsan Sarmiento. Kaya PINSAR. Alright. So, simulan na natin ang ilan sa mga katanungan natin kay Miss Catherine Sarmiento. Ma'am, ano itong micronutrients deficiency? Ayan. Or MND. Oo. Una na sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon para pag-usapan natin itong isyong pang-nutrisyon. Correct. So, hindi alam ng mga kababayan natin na meron palang tinatawag na MND o micronutrient deficiency. Kasi kadalasan, ang naiisip lang na problema ay overnutrition o undernutrition. Pero ang micronutrient deficiency, ito yung nangyayari ay may kakulangan sa sustansya. Lalo na sa mga vitamins at minerals na hindi natin nakikita kaagad. Unlike sa underweight o overweight, kita mo sa paningin pa lang, alam mo na kung may problemang pang-nutrisyon. Ang micronutrient deficiency, ito yung tinatawag na natatagong gutom. So, hindi mo alam na ang anak mo ay pwedeng may micronutrient deficiency. Sa pagtingin pa lang, pwedeng iniisip mo matamlay siya, laging nagkakasakit, nanghihina. Akala mo lang maaring pwede naman siyang normal ang kanyang timbang. Pero bakit mahina siya sa eskwela? Bakit siya lagi nagkakasakit? Ito ay maaaring kulang siya sa sustansya, lalong-lalo na iron, zinc, at vitamin C na kailangan para sa pampatibay ng kanyang resistensya. So, yan ang micronutrient deficiency. Kakulangan sa vitamins at minerals mula sa kinakain natin. Okay. So, pero hindi lang ito sa mga bata, ha? Pati yung mga adult, meron din micronutrients deficiency. Tama po. Adult, even mga teenagers, maaaring kulang sa vitamins at minerals kung hindi sapat yung nakukuha nila sa kanilang usual na kinakain. So, ano yung nire-recommend po ninyo bilang isang nutritionist ng Nestle Philippines? Ayan, narinig yun na po ba yung tinatawag nating My Wellness Plate? Hindi pa. So, kailangan pag kumakain po tayo, kalahati ng ating pinggan ay prutas at gulay. Doon natin nakukuha yung vitamins at minerals na kailangan natin. Pero yung mga batang hirap niya. Hirap pa kainin ng gulay at prutas. Opo. Kaya kasama po ng pinggan natin, meron po tayong baso kung nasan po yung ating mga beverages. So, nandyan po papasok ang mga fortified beverages na makakatulong upang madagdagan kung ano yung kulang dun sa usual na kinakain
kinakain nila. So, ang usual po na common nutrients na kulang sa diet, ito po yung tinatawag nating iron, zinc, at vitamin C. So, kung titignan po natin ngayon, sa base po sa pag-aaral ng FNRI, sa National Nutrition Survey noong 2008, 4 sa bawat 5 bata ang kulang sa iron. 7 sa bawat 10 bata ang kulang sa vitamin C, at 1 sa bawat 5 bata ang kulang naman sa zinc. Ibig pong sabihin, kulang yung sustansyang nakukuha nila dun sa inihahandang pagkain para sa kanila. So, partner. So, anong pwedeng gawin? Let's say, yun nga, hindi kumakain yung mga bata ng gulay. Karamihan, no, ng mga bata, hindi kumakain ng gulay at prutas, bibihira lang. Lalo na pag yung mga maasim, ayaw nila yan. Tama po. Yan yung problem na usually ng mga nanay na naghahanda, na hindi naman inuubos yung yung niluluto nila, no, especially fruits and vegetables. Meron po tayong tinatawag na pinatibay na beverages, pinatibay na gatas. So, ito ay fortified ng iron, zinc, at vitamin C. Sigurado tayo na nadadagdagan kung ano yung kulang dun sa usual na kinakain. So, nabanggit ko po yung fortified. Minsan, hindi po siya ganun kadaling intindihin ng mga kababayan. Ano ba yung fortified? Yeah. So, ito po yung tinatawag na fortification. Ito po isang strategy na binabalik po natin or idinadagdag natin yung mga vitamins at minerals na kulang or wala dun sa pagkain. So, fortification po. Ito yung magandang strategy upang malabanan natin yung micronutrient deficiency, knowing na hindi nga madaling pakainin ng mga bata. Pero sapat na ba yan para maging alternatives ng gulay at prutas? Ang tinuturo po namin bilang nutritionist ay usual diet ay dapat po ay balanse. So, nandyan po ang prutas, gulay, karne, at kanin. Kasama po ang fortified na beverage. So, maganda rin po na yung pipiliin natin na inumin ay fortified para sigurado tayo na kahit papano may naidadagdag dun sa kakulangan. May nakalagay kasing fortified. Di ba nakakataba yun? Hindi. Usually kasi, partner, di ba, yung idea, pag fortified, parang, naku, baka madagdagan yung timbang Usually po, ang pino-fortify po natin ay vitamins at minerals na hindi naman po nagbibigay ng additional na calories. Ang ginagawa po ng vitamins at minerals, ito po ay sa pangkalahatang nutrition. So, overall health, tumutulong po ito sa body regulations natin. So, wala po siyang naidadagdag na calories. Unlike sa kanin, sa matataba, na yun po yung mataas sa calories. Ang vitamins at minerals, wala pong calories. Sa mga health conscious, pwede pala yun. Nakikita ko yun, pero hindi ko iniinom. Natatakot ako. Sabi ko, lalo akong lalaki niyan. Kaya po, ina-advise na half of the plate is fruits and vegetables din. Kasi less sa calories. Not necessarily na kapag mataba yung bata o yung tao, ibig sabihin, healthy, kompleto na siya, healthy na siya. Maaaring hindi natin nakikita pero siya ay may micronutrient deficiency. So, kayo po sa Nestle bilang isang nutritionist, ano po yung ipapayo ninyo sa mga magulang ng mga bata para mapanatili yung kalusugan ng kanilang mga anak? Sa Nestle po, ang mission po namin ay to nurture generations of Filipino families. At naniniwala po kami sa prinsipyo na there are no good and bad food, only good and bad diets. Dapat pong laging tandaan na may moderation, variety, and balance sa pagkain. Kasama po ng ating balanced diet, pumili po tayo ng masustansyang inumin o fortified beverage kasi ang isa pong pinutulak ng Nestle upang malabanan ang micronutrient deficiency ay fortification. Kaya po nakipag-partner po ang Nestle sa FNRI. Nagkaroon po kami ng collaborative study about yung effect ng fortified milk upang matulungan ng mga school-age children. Ito po yung mga bata sa public schools na maiwasan ang micronutrient deficiency kasi ngayon po nasa around 30% ng mga school children ay deficient lalo na sa zinc. Oo nga. Ano po ba yung mga characteristics ng kulang sa nutrients? Ayun, paano mo masasabi na ang batang ito ay kulang sa calcium, kulang sa vitamin C, etc.?
Lalo na sa zinc, partner. Ang micronutrient deficiency po, makikita natin yung bata matamlay, laging nagkakasakit, so madalas absent sa school. Pag tinignan naman po natin yung kakulangan sa zinc, ang zinc po kasi, importante po yan sa synthesis ng protein. So tumutulong po yan sa growth and development ng bata. Pag kulang po sa zinc ang bata, kadalasan po wala siyang ganang kumain. Dahil ang zinc po ay tumutulong upang maging normal yung ating panlasa. So kulang sa zinc, hindi maganda ang iyong panlasa, so wala kang ganang kumain. Ang zinc din ay nakakatulong upang madaling maghilom yung sugat. So makikita nyo po yung mga bata na naglalaro sa labas. Kung minsan nakikita nyo na ang tagal gumaling yung sugat, maaaring kulang siya sa zinc. At brain booster yan. Yes, opo. Nakakatulong din po siya sa talas ng isip, memorya. Pwede ba sa mga adults yan? Pwede pa? Opo. Iron, zinc at vitamin C po, ito yung nagpapatibay ng resistensya. Hindi ba nakakalaki din yan? Nakakataba yan pag zinc? Hindi po. Tulad po na sinabi ko, ang zinc po ay isang mineral. So, wala po itong nadadagdag na calories. Ito po ay tumutulong para sa iba't ibang proseso ng ating katawan. So, lalong-lalo na yung pagpapataas ng ating immune system. Lalo na ngayon, masyado pong maginaw. Correct. So, minsan nagkakasakit tayo. So, at least, tumaas yung ating immune system sa tulong nitong mga tibay resistensya nutrients natin na iron, zinc, at vitamin C. Yung may mga fortified, mostly mga gatas or meron din sa mga juices? Meron po. Fortified beverages po, meron po tayong juices and meron po tayong fortified milk. So sa Nestle po, meron po tayong tinatawag na Bear Brand powdered milk drink. So ito po ay fortified ng tibay resistensya nutrients na iron, zinc, at vitamin C. Even fresh milk, di ba? Meron fortified din sila. Iba't ibang pong klase ng gatas. Meron po tayong gatas na puro na walang fortification. Meron din po tayong katulad nung binanggit kong powdered milk drink na dinagdagan po ng iron, zinc, at vitamin C para masagot yung problema natin, yung problema ng Pilipinas na meron tayong micronutrient deficiency. Oo. Sa kape ba pwede? Oo nga. Kasi ang ibang mga nanay, partner, ang ibang mga nanay, pinapainom ng kape yung mga bata. No? Hindi kasi gusto rin ng bata. So, hindi recommended yun, ma'am? Coffee po is for adults. So, siguro kung pang flavor lang, maaari rin naman. Kung ayaw ng white milk lang na flavor, maaari rin naman. Pero mas rekomendado po ito para sa mga adults. I see. Oo. So, sige. Babalikan natin mamaya, partner, si Miss Catherine Sarmiento, ang micronutrients on Nestle Corporate Nutritionist para sa iba pang mga pagpapaliwanag kasi pagka minsan, partner, hindi alam natin na yung mga anak pala natin or mga kasama sa bahay ay may kakulangan sa zinc, sa iron at iba pang mga micronutrients na kinakailangan ng ating katawan. Pakita ko kaya si Benedict. Oo nga. Kulang ba yun? Pwede po tayong micronutrients. Pwede po natin i-assess. Oo nga. Hindi kasi siya mahilig sa vegetables. Sa fruits bibihira. Pero in terms yung milk ng juices, okay siya. Ayun. Maganda pong pumili. Tignan po natin yung pakete ng binibili natin. Makikita po natin doon sa tinatawag na Nutrition Information Table. Kung meron po itong fortified po ito ng iron, zinc, at vitamins. Okay. Let's get back. Mamaya po mga kaibigan, dyan lamang po kayo. Magbabalik ang palatuntunang issue ng bayan. Oras na para suriin ang mga nagbabagang balita sa himpapawid. Hihimayin ang mga isyong bumabalot sa mga nag-iinit na balita. Samahan sa loob ng 2 oras na talakayan sina Liza Soriano at Ricky Brosas at pag-usapan ang mga issue ng bayan. Issue ng bayan. Issue ng bayan. Yes, muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Issue ng Bayan. Dito lamang po sa Inquirer Radio. Ako po si Liza Soriano. And I'm Ricky Brosas, mga kaibigan. Bisita pa rin po natin dito sa studio si Miss Catherine Sarmiento, Nestle Corporate Nutritionist.
Pero bago yan, partner, may nagpapabati sa atin, no? Patingin ko raw sa aming dialect sa Pangasinan. So, kabasan at si kayon amin. Magandang umaga po. At gusto natin batiin ng magandang umaga. Alam mo, partner, sa amin yung magandang umaga, kabwasan. So, kabwasan at si kayo, kay Miss Nova Season, at sa mga anak niyang si Gerard, Dexter, Daniel, Gabriel, at si Ed Lanusa, Ricky Lee from Anton. Ayan. Ricky Lee, Ricky Lee talaga? Wala bang Bruce Lee? Hindi ba Ricky Brosas yan? Okay. Balikan natin si Miss Catherine Sarmiento. Ma'am, anong mga characteristics, ulitin lang po natin, paano natin ma-identify na yung bata kulang sa nutrisyon? Yeah. Kahit yung adult, ha? Yes. For zinc deficiency now, pag-usapan natin yung tungkol sa zinc. Even adults, pwedeng may deficiency sa zinc. Isa na po dyan yung pagkalagas ng buhok. Ay, partner. Hair loss. Yung pala yun. Oo, minsan nararamdaman pero ko yan. Pero ako manipis ang hair ko Pero, so dati pa siguro, partner, kulang ka na sa zinc. kulang sa zinc. Mula bata hanggang... ganun po yan. Yes. So, kapag kompleto ka sa zinc, hindi siya basta-basta nalalagas yung buhok. Yes, ang zinc po tumutulong kasi sa protein synthesis. So maaaring kulang ka sa zinc, kulang ka sa protein, nalalagas ang buhok. Ganun din nakakalbo. Isa lang ba 'yon? May iba rin pong kondisyon. Iba naman 'yon. Maaaring rason ng pagkakalbo. Mas malala 'yon. Isa pa po yung matagal maghilom yung sugat. So pag nasusugat tayo, matagal tayong gumagaling. So maaaring kulang tayo sa zinc. So, iba kala nila diabetic ka lang, 'di ba? May diabetes ka kaya matagal gumaling. Opo. Ang zinc din kasi is yun din po yung kanyang function. So nakakatulong din actually na ang mga diabetic ay enough yung zinc nila para makatulong dun sa pag-heal ng kanilang mga wounds. Okay. So yung sa mga estudyante, most especially, paano natin ma-determine na kulang talaga sila sa nutrisyon? Siguro ang kadalasan dito, partner, matamlay yung bata, walang gana mag-aral, Tama po, walang gana mag-aral, walang focus sa school, at kadalasan madaling dapuan ng sakit. Balikan ko po yung nabanggit kong collaborative study ng Nestle at FNRI, DOST. So, ito po pinag-aralan, 6 na public schools yung pinuntahan at tinignan yung estado ng nutrisyon ng mga bata doon. Nakita na mababa po sila sa iron, zinc at vitamin C at nakita rin na madalas maraming uma-absent, lalo na sa mga public school. So, ang ginawa po natin, binigyan natin sila ng fortified milk sa 4 na buwan. Araw-araw umiinom ang mga bata ng fortified milk at nakita after 4 months na tumaas yung levels nila ng iron, zinc at vitamin C. And yung surprising na kita rin namin sa pag-aaral na pati yung kanilang cognition, talas ng isip, memory, tumaas din. Na-enhance. So, ibig pong sabihin, napakahalaga yung pag-inom ng fortified milk para tumaas yung level at maiwasan natin itong tinatawag na micronutrient deficiency. Ma'am, maliban dun sa milk na binabanggit mo na mayaman sa zinc, ano pa iba? Ang zinc, naturally occurring siya sa pagkain ng mga karne. Okay. So, beef, pork, chicken. Meron din yan sa oysters, talaba, at mga whole grains. So, mga cereals. And usually, mga fortified na mga pagkain. So, may mga, aside sa fortified milk, may mga fortified din tayo na mga cereal drinks. Ayun. So, lagi po natin titignan sa pakete ng binibili natin. Makikita natin na dapat nandun siya. Zinc, iron, vitamin C, vitamin A, calcium. So, eto po kadalasan yung mga fino-fortify natin sa pagkain. Hindi ba nadadaya yung ganon? Na yung sa level, di ba yung sa leveling nung ano? Ngayon po, lahat po ng produktong binibenta sa Pilipinas ay registered sa Food and Drugs Administration, sa FDA. So, lahat po ito ay chine-check ng FDA. So, hindi po tayo pwedeng maglagay ng kung ano-anong levels lang dun sa pakete kung hindi po yun ay ang content.
Opo, yun ang content at talagang nag-submit po ng Certificate of Analysis sa FDA. Minsan kasi nagda-doubt ka, no, partner. Ito ba talaga yung laman nitong, di ba? Yung iniinom mo? Oo. So, ano yun? Talagang dumadaan yun sa proseso ng Food and Drug Administration. Alright. So, ano yung mga produkto na merong mga fortification na kung tawagin na maaaring makapuno doon sa kakulangan ng nutrisyon ng isang tao? Nabanggit ko po kanina na strategy ng Nestle ay fortification para maiwasan ng micronutrient deficiency. Actually, halos 100% po ng products ng Nestle ay fortified. Meron po tayong halimbawa, Nestea ay fortified ng vitamin C. Iced partner. Oo, ang alam ko kasi sa Nestea, kadalasan hinahalo doon. Hindi, hinahalo pinang-chichiser. Ikaw, ha? Pero emperador. Mahilig kang tumagay. Pero ang isang baso po ng Nestea, 100% ng vitamin C requirement ng adult na mimit na po niya. Talaga? Opo, isang baso lang. Minsan kasi nag-iingat ka uminom ng, di ba? Kasi matamis. Oo, masyadong matamis. Baka tumaba. Lagi po pa rin in moderation. Bawal lang sobra. Tama po. Okay. So, meron din po kaming aside sa Bear Brand powdered milk, nandiyan po ang Nido, Nesvita. Fortified po ito ng mga micronutrients. Alright. So, kailangan talaga meron tayo nito, no? Yung mga powdered milk ba? Meron din? Yes po. Fortified powdered milk drink. Meron po yan. Importante po na alam ko hindi accessible ang mga nutritionist sa mga kababayan natin. No? So, oo, kasi sa mga liblib na lugar, wala naman ang mga nutritionist doon. So, hirap ng buhay doon, partner, di ba? Hindi mo na maiisip. Kahit nga magpa-check up sa doktor. Pero sila kasi, sagana sila sa sa mga masustansyang pagkain. Oo, yung mga backyard mga vegetables na lang doon. Kaya ang tinuturo po namin ngayon kapag kami po ay may mga nutrition education classes ay yun nga pong paano mo ba malalaman na healthy yung kinakain mo? Correct. Oo. So sa pagtingin mo pa lang sa yung pinggan, ganun nga po, kalahati ng pinggan, hindi po ay kanin. Dapat po, fruits and vegetables, 1/4 ay yung carbohydrates. At yung natitirang 1/4 ay para sa protein. Parang mali yata yung setup ng mga Pinoy. Kasi kadalasan, mas marami yung kanin, partner. Oo nga. So, hindi healthy yun. Oo, kasi pag sinabi nila marami na sila na kanin, busog na sila. Actually, ang nangyayari nga, 3/4 yung kanin, 1/4 yung meat, O kaya ginagawa pong toppings. So, yun po yung tinuturo namin na aside doon sa pinggan na yun, dapat pumili tayo na masustansyang inumin. So, inom tayo ng 8 to 12 glasses of water every day. Plus, pumili tayo ng mga fortified beverages. Kasi, minsan nga po may mga beverages na iniisip natin mataas sa asukal. Pero dapat pinipili natin na beverage natin ay mataas at mayaman sa nutrients. Fortified, kumbaga. Opo. Okay. Alright. So, baka meron kayong mga nais na i-anonsyo na mga event din po ng Nestle at ano pa po, meron nagtutungo ba kayo sa mga schools kung saan kadalasan nandun yung mga bata, partner, makikita mo? Lalo na sa mga public schools. Ang daming mga may problema sa nutrisyon. Opo, katatapos lang po namin, nanggaling po kami sa lahat po ng public schools, high schools dito po sa Metro Manila at nagturo po kami ng wellness dance. At ng all about nutrition. Magpaturo kaya tayo ng gano'n. Tama, wellness gusto dance ko rin. Opo. Gusto ko mapuntahin si Benedict at ma-assess ni Miss Sarmiento. Yes, tamang-tama po, Miss Liza. Kunin ko na rin po yung pagkakataon na imbitahin yung mga kababayan natin. Simula po ngayong Friday, magkakaroon po tayo ng 500 nutritionists nationwide na magbibigay ng free nutrition consultation sa ating mga kababayan. Magpunta lang po sila sa groceries or supermarket. Makikita po nila ang wellness nutritionist. Free po ang nutrition consultation. I-assess po kayo base sa inyong height, sa inyong weight. Meron po tayong body sa fat. mga provinces? Okay. Luzon, Visayas, Mindanao po. May mga nutritionist po. Ganun po kadami yung gustong tumulong. So, eto na yung sinasabi ko sa'yo. Ay, hello. Come here. What's your name daw? What's your name? Benedict Doral. Benedict Doral. Pag tinignan mo ba siya, kulang siya ng
May sumobra. micronutrients deficiency or sobra-sobra. Dadagdagan po natin ng physical activity. Oh, yan. Dapat daw mag-jogging ka. Maglalaro Jogging. tayo ng Magpiplik. basketball. Oo Tapos daw. magda-diet ka daw. Ha? You eat vegetables and fruits. Ha? Okay? Fruits and vegetables will make you glow. Do you want to glow? You want to glow daw? Wow. Okay. Alright, so yung event po ma'am uli? Simula po ngayong February 7 hanggang March. So meron po tayong nutritionist nationwide para magbigay ng free nutrition consultation. Ito po yung tinatawag nating Choose Wellness, Choose Nestle activity ng Nestle Philippines. Tulong po ito sa ating mga kababayan na wala po tayong access sa mga nutritionist. Ang mga nutritionist po ay magbibigay sa inyo ng advice tungkol sa tamang nutrisyon. Maganda yan, partner. Malaking tulong yan. Anyway, maraming salamat kay Miss Catherine Sarmiento for coming over sa DZIQ sa Issue ng Bayan. Hanggang sa susunod po, ma'am, na mga event ninyo, sana'y maka-partner din namin kayo sa ilang pang mga activities ng Nestle Philippines. Maraming salamat din po. Pwede ka daw model ng Nestle, oh. You sing daw. Winka, winka, wing, winka, winka.